Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi bababa ang buying price ng palay ng National Food Authority. Ayon sa Pangulo, ito upang masiguro na matutulungan ang mga magsasaka kasabay ng pagbebenta ng pamahalaan ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Sa ngayon, naglalaro sa 19 pesos hanggang 23 pesos ang buying price para sa dry palay, habang 18 pesos naman sa wet palay. Patuloy rin aniya na magbibigay ng suporta ang Department of Agriculture para sa mga kababayan nating magsasaka. Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon, 19 to 23? 23. Oo. Sa dry. Oo. So sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying. Kung hindi sa iba't ibang inputs, kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya't ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili, na maghahanap kayo ng urea, maghahanap kayo ng lahat ng pesticide, ang DA na ang bibili para makarami. Pagka nakarami, makamura tayo. Bukas ang Senado sa panawagan na isapubliko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., ito upang masiguro ang transparency at malinaw na paglalaanan ng pondo para sa susunod na taon. Mababatid na mahigit 6.7 trillion pesos ang ipinanukalang pambansang pondo ng economic team ng Administrasyong Marcos Jr. para sa 2026. Dagdag pa ni Bantog, tungkulin ng Senado at ng Kamara na tiyaking tapat ang proseso at naaayon sa prinsipyo ng saligang batas ang deliberasyon ng pambansang budget. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mukabat sa kapin 500 ka mga individual ang nadakpan, namatay o ni surrender sa managlahing operasyon sulod sa Area of Responsibility sa Eastern Mindanao Command kon EastMincom. Sa dato sa EastMincom, sukad Enero hangtod Hunyo 25 ning tuiga, nasa 542 ka mga individual ang nadakpan, namatay o nitahan atol sa managlahi nilang military operations. Samtang 254 ka mga armas ang na-recover. Gawas nini moabot na sab sa dulaan 4,000 ka mga individual ang nakabenepisyo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP. Ang mga ECLIP beneficiary suportado sab sa mga lokal nga kagamhanan kung asa sila nagpuyo aron nga mapalambo ang ilang panginabuhian o mahimong responsable nga individual sa komunidad. Parayon ang panawagan sa EastMincom ngadto sa mga anapa sa kalihukan nga mutahan na o gipasalig nga dili sila pasagdan. What we've emphasized sa mga previous nato na mga forum that hopefully by the end of third quarter we will be able to get all these remnants of the CNTs para as we shift to our external defense operations. Ubay-ubay ka mga job seekers ang nakapahimulo sa job fair nga gipangunahan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT Region 11. Mabot sa 16 ka mga employer ang nisalmot dinhi kun asa kapin 800 ka mga bakanting trabaho ang gihanyaga. Ang mga local employer nagikan sa industriya sa business process outsourcing kon BPO, sales, healthcare, logistics, hospitality ug uban pa. Gikalipay sab sa DICT 11 ang pakigalayon sa pribadong sektor aron nga mapahigayon ang mga aktibidad. Ilabi pa nga naisubay kini sa ilang culminating activity sa National ICT Month. Partner sab sa DICT 11 ang Department of Labor and Employment kon DOLE ug ang Public Employment Services Office kon PESO sa Davao City. Ang ang team sa ICT Month is walang iwanan sa digital bayanihan. So we make use of technology to achieve our target for 2028 nga 8 million jobs, digital jobs, no? So that's why nag-facilitate ta ani nga job fair, and we are very grateful
nga ang ato ang partners sa government agencies, DOLE, PESO, ug uban nga government agencies and other private sector nakig-partner sa tuwa karon. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.